Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Dogwifhat ngayon pong April 21 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Dogwifhat kung saan ay katulad na rin po ng ibang mga meme coins na atin pong na technical analysis kanina ay tuloy-tuloy na ito na rin po ay umaangat. Yan, nagpakita na rin po ng pag-angat sa kanyang presyo. Pero ngayon ay bumangga na po siya sa kanyang resistance line dito na 3.2031. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin yung kanyang kasalukuyang kalagayan dito kay CoinMarketCap. At ayan, nakikita po natin dito ay ang listahan ng mga top meme coins by market capitalization. Ayan, ang top 1 po natin dito ay si Dogecoin, top 2 ay si Shiba Inu at ang top 3 ay itong si Dogwifhat. Ayan, yung kanyang performance ay green na green. Ayan, itong nakalipas na 24 oras ay umangat po siya ng 8.94%. Nitong nakalipas na 7 araw ay 16.28%. Ayan nga, medyo mababa yung ipinakitang performance ni Dogwifhat. Hindi po gaanong malaki yung kanyang naging ipinakitang paglago. Pero mas matindi pa itong si Dogecoin sapagkat 4.53% lamang po ay ang kanyang ibinigay na gain. Ayan, medyo mahina yung kanilang naging performance kumpara sa ibang mga meme coin. Yung matindi dito ay itong si Shiba Inu. Ayan, okay na rin po itong si Pepe. Yung matindi po talaga rito ay si Bonk. Ayan, 39.80%. Okay na rin po itong si Fluky Ino, 17.49%. Kaya yung parang matindi po dito sa mga top meme coins natin na nagpakita ng magandang performance ay itong si Bonk. Ayan, at saka itong si Shiba Inu. Ayan, at saka si Fluky Ino. Ayan. Yung pinaka-worst ay itong si Dogecoin. 4.55% lamang po. Kaya, ayan, pagdating po rito sa kanilang trading volume, ay bagsak po ng 29.59% itong si Dogwifhat. Ayan, yan malamang ay yan po kasi yung naging dahilan kung bakit hindi po gaanong nagpakita ng or bumuo ng isang malaking bullish candlestick na di katulad po ng iba ng mga meme coins natin sapagkat bagsak po yung kanyang trading volume ng 29.59%. Ibig sabihin ay wala pong gaanong nagkaroon ng interest dito kay Dogwifhat, kaya ganyan. Ayan, pero okay pa rin po yan. Okay pa rin naman po yan. Kasi maski pa paano ay at least umangat naman po yung kanyang presyo ng at least 9.11%. Ayan, dito naman po, check naman po natin ang kanyang latest, yung kanilang latest tweet dito sa kanilang official X account. Ayan, wala po palang bago. April 20 pa lamang ito. The hot stays on. Ayan, April 20, kahapon lamang po pala ito. The hot stays on. Ayan. Nananatiling nakasuot daw yung kanyang sombrero. Ayan, yan po yung kanyang sombrero rito. Ayan, kulay pink na bonnet. Ayan. Ngayon ay balikan na po natin ang pagte-technical analysis dito kay Dogwifhat dito sa ating daily chart time frame. At mapapansin po natin na nitong mga nakalipas na araw ay naglalaro po ang market price ni Dogwifhat dito sa loob ng isang channel pattern. Ayan, isa pong channel pattern kung saan ay umaangat po yung kanyang presyo sa loob ng naglalaro po sa loob ng channel pattern yung market price natin dito. At ngayon nitong nakalipas na April 12 ay dito po siya nagkaroon ng breakout dito sa lower portion ng ating channel pattern na ito, kaya po siya bumagsak. Yan, ito po yung breakout at bumagsak po siya at umabot po yung kanyang pagbagsak sa presyo dito sa support line natin na 2.1227. Kaya yan, dapat nakabili na rin po kayo dyan.
Ayan, nakaset po ako dyan. Lagi akong nakagsiset ng buy pending order positions ko sa mga support line. Kaya, ayan, nung bumagsak po siya rito ay nakabili po ako dyan. Kaya binigyan lamang po tayo ng one time na opportunity na makabili rito sa 2.1227. Kaya, ayan, swerte po yung mga naglagay na rin ng buy pending order position nila dito kagaya ko. Kaya ayan, kasi isang beses lamang po niya itong pinatamaan noong April 13. Pagkatapos niyan ay wala na. Ayan. At ngayon yung nabili ko rito ay syempre binawasan ko yan at nag-take profit ako kanina dito sa 3.2031. Kaya nakapag-take profit po tayo dito kay Dog with Hat. Ngayon kung sakaling babagsak po siya ulit, ayan, at malamang ay baka tutusukin niya ulit ang 2.1227, ay meron po tayong gagamitin yan na pambili dito, lalong lalo na kung naubusan tayo ng pondo. Kaya ayan, kung sakaling siya ay nagkaroon ng rejection dito, pero kung pag nabasag po niya ito ay isusunod naman po niya ang upper portion ng ating triangle pattern dito. Triangle pattern po pala ito. Yan, para sa mga baguhan ay hirap makita yung pattern na ito, ay ito lamang po yan. Ayan, dito lamang po yan. Ayan. Kaya ayan lamang po yung pattern natin. Ayusin lang natin. Ayan. Hindi ko muna tatanggalin yung channel pattern natin na ito. Ayan, kasi magagamit po natin yung kanyang upper portion na ito kung umangat ang market price ng Dog with Hat. Kasi magsisilbi po itong parang resistance line na rin. Tsaka yung kanyang lower portion ng channel pattern natin dito ay nagsisilbing mga resistance line yan, trend resistance line. Kaya hindi pa muna natin tatanggalin yan unless na kung talagang naging mahaba na yung candlestick natin dito. Kaya ayan, sana ay nakapag-take profit na rin po kayo dito. Siyempre, take profit naman na hindi lahat. Ayan, yung konti lamang po. Yung nabili ko rito ay siyempre binawasan ko lang lahat. Binawasan ko lang ng konti. Ayan, yung aking pagti-take profit dito. Sapagkat may posibilidad po na umangat ito. Ayan, sa isang mataas na presyo. Yung nakikita ko po rito na price target natin dito ay kung nagkaroon po ng breakout dito sa upper portion ng ating triangle pattern dito kay Dog with Hat, ay aakyatin po niya ang presyong ayan, 4.6634. Yan po yung pinaka price target ko rito. Yan po yung aking price prediction dito kung sakaling nagkaroon po tayo ng breakout dito. Aakyatin po niya ang 4.6634. Kaya ayan, ito po yung parang ultimate target ko rito, or ultimate TP. Ayan, pero hindi, kung pag sinasabi kong ultimate TP ay hindi pa rin po ibig sabihin yan na lahat ng nabili ko rito ay ibebenta ko rito. Yan, parang ito lang, dadagdagan ko lamang yung aking ibebenta rito. Kasi sa tingin ko kapag umabot po siya rito ay mataas ang posibilidad na ito po ay magkakaranas ng correction. Ayan, makakaranas ng correction. Para yung na-take profit ko po rito ay meron akong gagamitin na pambili rito. At saka syempre, kung bumagsak po ulit siya dito sa support line ay meron din po ulit akong pangbili dyan. Kaya ganyan lamang po kasimple yung ating strategy dito. Ngayon yung ating QQE mode indicator dito, hindi po kasi nagpapakita yung ating Halstead indicator dito. Tanging yung QQE mode indicator natin dito ay mapapansin po natin na lumiliit na yung kanyang mga sukat. Sinyalis po ito na posibleng magkaroon na ng pagbabago sa trend direction nitong si Dog with Hat. Kaya ayan, mula sa kanyang pagbagsak ay mukhang nakakabangon na po ito para umangat. Kaya sa tingin ko ay may posibilidad po na baka mabasag po niya ito. At yan, kung pag magiging kulay blue pa yung kulay nito or lalaki yung kanyang sukat dito sa ibabaw ng ating QQE mode indicator na ito or upper portion niya, ay sa tingin ko ay dito niya tutuluyang babasagin yung upper portion ng ating triangle pattern na ito. At ayan, gaya ng aking price target kanina, ayan po, posible po niyang akyatin ang 4.6634. Kaya yan po yung pinaka-target natin dito. Ayan, sa pattern na ito.
At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito para dito kay Dog with Hat. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kaya po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.